sa kanilang pangunawa. Hindi siya nag-aral sa kanila na hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit pinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Naririnig natin kadalasan sa wikang Ingles, the bigger, the better. The more, the merrier. Ay natin i-apply ang kasabihan ito halimbawa sa ating business o sa corporate world. Meron kang pag-aari sa isang convenience store, the more, the merrier. Mas maraming outlets, mas maraming franchising, franchise, mas lumalaki ang iyong tubo, mas lumalago ang iyong business. Kung ikaw ay sa may pamilya na maraming anak, the bigger, the better ang iyong bahay, no? Sapagkat para magkasya ang lahat ng mga anak at mga mahal sa buhay, no? Pero may mga sitwasyon na hindi ito applicable. Halimbawa, ikaw ay classroom teacher, 70 na yung estudyante mo sa loob, hindi pwede sabihin, dagdagan niyo pa. The more, the merrier, no? Nakaka 150 ang aking estudyante sa classroom, no? Maaaring sa corporate world, sa business, applicable ang kasabang ito. Sa ating narinig na Ebanghelyo, may isang pananaw o paraan na pagtingin na ipinapakita si Kristo sa kanyang mga alagad. Tingnan natin ang kanyang sinabi tungkol sa paghahari ng Diyos. Doon naman yan. Una, para kay Jesus, the size is not equivalent to significance. The size is not equal to the truth. Hindi ko maliit, hindi ko